Hey mga brods sa mga brods, after nga ng 30 points, 15 assists, 8 rebounds and 4 steals ni Robert Bolick against Blackwater Bossing, talagang nagulat yung mga PBA fans natin dahil import na numbers ang binigay ni Robert Bolick after netong mapabalik dito sa PBA nung naglalaro na sana ito sa Japan. Kaya nga naman mga brods, tignan nyo yung improvement na ito po ni Robert Bolick. Talagang ito pong Blackwater Bossing, hindi siya mapigilan. Biruin nyo, yung 30 points na yan, may 15 pa na assist yan. Dahil mga brods, si Robert Bolick, isa naman talaga itong team player na point guard. So ito ang maganda kay Robert Bolick, hindi naman siya ganun kabakaw. Pero mga brods, talagang mai-involve yung teammates and gusto niya talagang manalo every game. Kaya nga talagang naalarma yung mga PBA coaches and PBA teams dito kay Robert Bolick dahil matagal na nila itong gustong kunin. At ang isa nga dyan mga brods, ang SMB ngayon. Yes mga brods, dahil yun nga wala si Junmar Fajardo. Gusto nila na maraming scorer ang SMB habang wala si Abay, tapos gusto nilang makakipag-trade sa ibang kuponan dahil yung mga guards ng SMB ay inconsistent yung iba doon. Kaya nga ito pong si Robert Bolick, gusto nila itong kunin dito sa SMB after nga netong makitaan nila ng magandang performance dito po sa NLEX Road Warriors. At yun nga, credits din doon sa bagong import ng SMB na si Benny Boatwright Jr. with 26 points, tapos tinambakan nila ang Phoenix Super LPG sa kanilang last game. So ito nga pong si Robert Bolick mga brods, malakas-lakas naman talaga na player. Ito gusto nga rin ng SMB na sila ni CJ Perez ang magiging future point guards or backcourt rotation dito po sa SMB lineup mga brods. At matagal na ito matagal na ang pinaplano ng SMB ito pong si Robert Bolick. Kaso nga lang, nung time na gusto nila si Robert Bolick, doon na nagkaroon ng offer sa Japan, ito pong si Berto. Pero nung time na yun nga, na-release na siya ng kanyang kupunan sa Japan at pabalik na siya sa PBA, yun naman yung time na nakuha nila ito pong si Jeron Teng. Kaya yung salary cap ng SMB na imbis yung sahod ni Jeron Teng ay mapupunta sana kay Robert Bolick, yun nga, na-late sila ng information. Kaya nga ito pong si Jeron Teng ang naunang nakuha nila. So sayang din mga brods, imbis na si Robert Bolick sana yung ito pong salary ni Jeron Teng ngayon, yun nga, malaki sana ang mayaambag talaga nito po ni Robert Bolick kaysa po kay Jeron Teng. Kaya nga mga brods, ito pong si Robert Bolick naman kasi isa rin naman talaga ito sa mga talagang minamata na ng mga SMC teams, maski Ginebra, maski Magnolia, and ito pong SMB talaga ang number 1 na gustong kumuha dito po kay Robert Bolick mga kabrods. Kaya ito po ay yun nga lang, nasa poder na ito ng MVP teams. Naunahan sila ng MVP teams dahil yun nga, alam naman natin, ito pong si Boss Manny V. Pangilinan, hindi yan magpapahuli kapag mga mabigat na players ang gusto niyang kunin. Pero ito pong SMB, alam nilang NLEX ito, mahirap ito i-negotiate ng mga lopsided. Dapat talaga one-on-one trade na maganda ang offer. It's either ibigay nila ito pong si Jericho Cruz and ito pong si Jeron Teng, or superstar to superstar trade mga kabrod. So sino ba ang dapat i-trade dito ng SMB kung gusto nilang kunin? Ito pong si Robert Bolick. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods, at iisa-isay natin yan kung ito pong si Robert Bolick dapat namang kunin ito ng SMB. After ngang maalis po nito po ni Thomas Robinson, after itong ma-release ng NLEX Road Warriors, ay gusto nga itong kunin ng Barangay Ginebra San Miguel at maging isang replacement import ng Barangay Ginebra dahil ito nga pong si Tony Bishop na kahit nanalo sila sa TNT Tropang Giga ay hirap pa rin silang manalo. Nasa 15 puntos nga lang ang ginawa doon ni Tony Bishop, samantala ang pinakamataas pa doon na local player na ito pong si Christian Stoneharger na may 22 points mga brods. Kahit walang import ang TNT Tropang Giga dahil yun nga, injured sa pagbagsak neto po ni Ronde Hollis Jefferson at yun nga, nagpapagaling pa. So ito nga, questionable na ito dahil ito pong si Tony Bishop na imbis siya ang talagang mag-power dito or siya ang inaasa na dapat na umiskor sa Ginebra, ay hindi. Mas tumataas pa nga yung mga points ng local players ng Barangay Ginebra San Miguel. So parang hindi umaasa ang Ginebra sa import ngayong season dahil yun nga sa performance na ito po ni Tony Bishop mga brods. Kaya nga ito pong si Thomas Robinson ang isa sa mga gusto niyang kunin din. So yun nga lang, nagkaroon din kasi ng alitan na ito pong sina Thomas Robinson and ito pong si Coach
Pido Harencio dahil nga yun nagkaroon pa ng mga death threats dahil ito pong si Coach Pido Harencio hindi nga rin nagustuhan yung attitude po nito rin ni Thomas Robinson. At kung matatandaan nyo, dati na rin itong na-contact at na-negotiate ng SMB ito pong si Thomas Robinson after nga nilang mapalitan ito at yun nga kinuha nila si Devon Scott last season mga brad sa Commissioner's Cup. Dahil yun nga, injured nga rin daw doon si Thomas Robinson at nagpapagaling siya pero hindi na ito binalik ng SMB. Inabort na ito nung magaling na si Robinson dahil yun nga, na-late sila dahil gusto niyang kunin ng SMB. Ito pong si Devon Scott na. So, ito pong si Thomas Robinson malinaw na may contact talaga ito sa SMC management. And yun nga, ito pong Barangay Nabra San Miguel, kung si Thomas Robinson ang kanilang makukuha, alam ko siguro mas malaki ang mayambag nito lalong-lalo na sa ilalim. Syempre, ikaw ba naman kukunin mo yung 2012 NBA Draft First Round Pick, 5th overall, talagang malakas-lakas ang import na ito. At yun nga, malaki ang maiambag nito sa Barangay Nabra San Miguel. Mas magiging malakas ang impact nito kaysa kay Tony Bishop. Hindi ko naman sinasabi na mahina si Tony Bishop mga broads, pero yun nga lang, mas malakas at mas matigas. Ito pong si Thomas Robinson, eksperyensado na rin ito sa NBA unlike kay Tony Bishop na wala pang NBA experience. And ito pa, prime years din ito ni Thomas Robinson na tignan nyo naman sa NLEX Road Warriors kung paano niya ito pinapalakas talaga. Yun nga lang, nagkaroon lang siya ng kaalitan kay Coach Pido Harencio. Siya sana ang magiging import nila for the rest of the season ngayong Commissioner's Cup 2023 to 2024. Malakas din ito pong si Thomas Robinson at yun nga, kilala na rin ito sa ibang bansa kung saan di ba nga, mga after ilang araw lang pagkaalis niya dito sa NLEX Road Warriors, bigla agad siyang kinuha ng koponan ng Pelita Jaya Bakri sa Indonesia. So ganyan kabilis yung mga interest dito kay Thomas Robinson mga broads. After niya dito sa NLEX Road Warriors, bigla agad siyang kinuha, which is yan talaga yung patunay na ito pong si Thomas Robinson ay maraming offers sa iba't ibang bansa dahil magaling talaga ang import na ito. Kaya nga ang Barangay Nabra San Miguel gusto nilang ibalik ulit ito pong si Thomas Robinson and i-buy out yung contract niya dun sa Pelita sa Indonesia para nga lang mapalitan ito pong si Tony Bishop. If ever man ito pong si Tony Bishop yun nga, magsunod-sunod yung mga mabababang numero na maiambag at mapoproduce niya dito sa Barangay Nabra San Miguel. Dahil mahirapan talagang Hinebra kapag ito pong si Tony Bishop ganito lang yung mga numero na ibibigay niya sa kanyang koponan. Although nanalo naman dahil yun nga sa pagbalik ni Scottie Thompson and yun nga, kaso nga lang mga broads syempre iba pa rin kapag yung import ang isa sa mga highest scorer mo sa iyong koponan. Kaya salamat po sa panonood mga broads. Sa komento mo lang ang opinion mo dito. Merry Christmas ulit mga broads. Yun lang. I'm out.